皆さん、こんにちは。ジュニアと申します。よろしくお願いいたします。この授業で第25課の文法を教えてあげます。それでは始めていきます。Okay, minasang ito na po yung last sa N5 lesson grammar. Congratulations po sa mga nakatapos ng aking Minor Nihongo Engo no bunpo. Omedetou gozaimasu minasang. Ang topic po natin is plain past form then ra. Ibig sabihin yung mga verb natin tsaka adjective dapat naka-past tense sila bago natin lagyan ng ra. Ibig sabihin is if. So it's a conditional expression. Okay, so sa Tagalog kung. Okay, so when the speaker wants to state his opinion, situation, request, etc. Okay, example, if I'm busy, I will not go to party. Isogashi po yung busy rito. Then after nyan, i-omit natin yung I. So pag na-omit yung I, isugashi na siya. Saka lagyan natin yung katta para makuha natin yung past tense ng isogashi. So isogashi katta, then put ra. So isogashi katta ra, so yan na po yung if I'm busy. Then, pati ni ikimasen. I will not go to party. Isugashi kattara, pati ni ikimasen. If it's convenient, I will buy it. Convenient, siya naman ay benri. So, kapag kay benri naman, siya ay na-adjective, yung des po natin magiging datta po yan. Okay, benri datta, then putra, para makuha natin yung if. If it's convenient. Benri dattara, then kaimas. I will buy it. If you go to supermarket, please buy me strawberry. So, supae, ikimas. So, nangyari kay ikimas, magiging plain past form. Then, itta na po yung kanyang plain past form. Then, putra. So, supae, ittara, ichigo katte kudasai. So, sa mga example natin, meron tayong opinion, situation, yan, situation yung una, opinion yung pangalawa, then yung pangatlo yung request. Okay, next natin, Mina, verb ta form ra. So, kailangan din i-past tense din natin yung ating mga verb, then ilalagay natin yung ra. Ang ibig sabihin naman yan is when or after. Kanina kasi yung if is conditional form. Ito naman when or after. When the prior action has been completed before the subsequent action begin. Or ang ibig sabihin, when the action needs to finish before the other starts. So, kailangan matapos muna. After matapos ito, saka sisimulan yung pangalawang gagawin. Okay? So, let's buy this after we withdraw. So, nandito po yung after, kung sino po yung katabi ni after na verb, siya yung i-conjugate natin into ta form and putra. So, dito after we withdraw, so withdraw is okane o hikidashimasu. Okay, so hikidashimasu is magiging past tense siya, plain form. Hikidashita, then putra na yan, para makuha natin yung after. So, okane o hikidashitara, kore o kaimashou. Okay, next. When you do your homework, you may watch TV. So, when po ito, shukudai o shitara, then pwede ka nang manood ng TV. Terebi o mite mo ii desu. Okay, so minasang, next natin, yung verb te form. Kailangan dito yung verb mo naka-te form bago mo ilagay si mo. Si adjective naman, iuumit mo yung I, then ikakabit mo yung kute, so after, lagay mo yung mo. Next natin na adjective, lalagyan mo ng de, wala kang dadagdag, walang bawas, lagyan agad si de, then put mo. Then yung isa, noun, de din ito, then put mo. So, ang ibig sabihin yan, yung temo, kutemo, demo, even if po yan. Sa Tagalog, kahit na. Example, even if I have plenty of money, I'm still not happy. So, kahit marami na daw siyang pera, eh, di pa rin daw siya masaya. So, okane ga taksang arimas. Kaso, sabi dito, kailangan mong i-te-form yung verb, arimas at te. Yun yung te-form niya. Then, put mo para makuha yung even if. Okane ga taksang ate mo. Mada shiawase janai. Okay, next. Even if it's cheap, I will not buy it. So, yasui. Yung cheap is yasui. So, i-delete mo yung I, kakabit mo yung kute mo. So, yasu kute mo kaimasen. Okay, next. Even if it's convenient, I will not use it.
So, si Benri kasi convenient is, ano yan, na adjective. So, ilalagyan mo ng de. Benri demo tsukaimasen. Even if I'm teacher, I'm still studying. So, yung teacher dyan is a noun, sensei. So, sensei demo, ayan, noun plus de plus mo, demo. Sensei demo mada benkyou shitemasu. I'm still studying. Okay, next natin, Mina, Mosh at saka si Tara. So, yung Mosh Tara, if din naman yan. Implies that an emphasis is on the speaker's supposition. Yung kanyang hinuha or akala, no? Or sabi rito, yung mga malalabo mong malabong mangyari. If there will be snow in the Philippines, every day I will skiing. So, Mosh, kasi nga malabong mangyari na magkaroon ng snow sa Pilipinas, kaya nilagyan natin ng Mosh. Philippine Yuki ga Puttara. So, yun yung tara na gamit natin. Mainichi ski o shiteimasu. Ay basta malabo mangyari, lagyan nyo ng Mosh. Then partner niya si Tara. Then next natin, ikura, temo or demo. No matter how much po yan. No matter how much I tried, I'm still failed. So wag na po yung it's dito, burayin natin. So kahit na anong gawin kong itry ng itry, lagi akong failed or palagi akong bagsak. Ayan. I'm still failed. So ikura, yatte mitemo. Okay, yung yatte nanggaling kay Yarimas to eh. Ginawa ko lang te form para makibit si Mimas. Yatte mimas yan, yung to try, ibig sabihin. So, paano siya gagawin? Gagawin mong te form, then lagyan mo ng mo. Yung katulad ng even if. Ito yung even if eh. Kaso nga lang, mag-partner silang dalawa, ikura, tsaka temo, partner, para makuha natin yung no matter how much. Ikura yatte mitemo, mada shippai shiteimasu. Okay, so sa wakas, natapos din yung ating lesson 25, minasang. Thank you for watching. Subscribe to my YouTube account, J Mercado. Follow my page in our online tutorial. Follow my FB account, Junya Mercado. Okay, hi, minasang, お疲れ様でした。